Ang pangalan ko si Romeo Rios. Isa akong taga nakatira ko sa mga kakahuyan sa malapit sa yung kahoy ng tiwi. Marami ko doon nakilala mga duwende. Nung sinama ko ng tatlo, pumunta kami ng Nyugan, may mga sagingan. Tapos yung saging na walang siya, putol, puno lang puno ang natira. May butas yun. Tapos bigla akong lumiit. Pumasok ako doon kasama yung tatlong duwende. Pagpasok ko, kaharian pala yun. Nagsalubong sa akin yung mga kawal ng mga hari at reyna. Inuupo ko doon sa mahaba nilang lamisa. Maraming pagkain, puro prutas. Ang pagkain. Tapos nung pagkakain na, sabi sa akin ng tatlong kaibigan kong duwende, huwag akong kakain ng itim na kanin para makabalik ako sa aking daigdig. Umpisa noon, ang sabi ng hari, doon na daw ako tumira sa kanila. Umayaw ako. Sabi ko, ayaw ko. Tapos babalik ako sa daigdig ko. Ang sabi sa akin, ng reyna, sige, kung ayaw mo sa amin, kukuha kami sa pamilya mo, pag nagkapamilya ka na. Yun ang pangyayari noon. Tapos, nung aalis na ako, yung prinsesa tumayo. Sabi sa akin, huwag ka muna aalis. Kakausapin kita. Sabi sa akin, ibigin mo ako. Dito ka na. Sabi ko, di pa ko marunong umibig yun. Kasi bata pa ko, 5 taon. 5 taong gulang pa lang ko. Di pa ko marunong umibig doon. Sabi ko, ayaw ko. Ayaw ko umibig sa'yo. Tignan ako, alis na ako. Hinatid ako sa dumaan kami doon sa hagdanan, Alfombra, pababa. Tapos bigla akong napadapa. Pagising ko na sa labas ako ng karian. Nandun ako sa Nyugan, paglalakad-lakad. Wala na yung kausap kong prinsesa. Umuwi ako noon, bahay. Sabi sa bahay ng magulang ko, saan ka niya pumunta? 3 araw ka na wala. Sabi ko, doon man ako pumunta sa Nyugan, nagpayabas lang ko. Bakit ang 3 araw ko inabot doon? Hindi ka umuwi, hindi ka kumain ng almusal, hindi ka kumain ng tanghalian, gabi. 3 araw nga. Hindi ka nagugutom. Hindi ko nagugutom. Uhaw na uhaw ako. Yung minum akong tubig. 1 galon na tubig na ubus ko. Pumunta naman kong ilog. Sabi ko, naligo ako. Nagtaka ako pag apa ko sa ilog. Parang matigas yung tubig. Nilaglakad ako. Asa ibabaw ko ng tubig, naglalakad. Karating ko doon sa malayo. Balik naman ako. Sabi ko, ano ba ito? Parang yelo ang tubig. Hindi ko lumulubog. Uwi naman ako sa bahay. Sabi naman ng mama ko, saan ka naman nang galing? Ba't sabi sa akin, ba't basa daw ko? Sabi ko, di man ko. Sabi ko, di man ko naligo. Ba't basa ka? Siguro ka umulan. Sabi niluka ko sabi ng mama ko, talaga luko-luko ka. Saan ka nakarating, 3 araw ka na wala. Ngayon, punta ka naman ng ilog, uwi ka dito, basang-basa ka. Sabi ko, di man ko naligo. So, pagka ako sa bahay, tambay, paggabi, punta ko ng punta ko sa sentro ng ng barangay. O doon ng mga TV, doon sa pinsan ko. Tapos,
Tapos punta ko ng bayan. Punta ko bayan. Karating ko ng bayan ng Sipokot. Punta ko doon sa kapatid ko, doon ako nirahan. Hanggang sa katagal-tagalan. Nag-aaral ako noon. Tapos ko mag-aaral. Punta ko Maynila. Pasok ko ng kumpanya, mga ilang buwan ako sa kumpanya. Nandun ako sa lababo. May nalaglag na na bakal. Galing sa bubong, taas ng bubong. Tapos tinignan ko, may ikot, bilog siya may ikot na parang parang bungsi. Tumigil may ikot, dinampot ko. Doon ko nakita na may nandun nakatayo siya ba. Yung baga, yung sambi nito. Kinuha ko yun. Nilagay ko sa bulsa ko. Di pagkakuha ko pala nun, mainit. mainit. Parang bimba. Parang galing sa apoy. Kaya nilagay ko kagad sa bulsa ko. Sabi, di ko naman Tapos, paggabi ako ng trabaho, pinumagan. Uwi ko ng bahay, dumiritso ako sa simbahan, nagdasal ako. Sabi ko, sino pa man, di ko alam mo, pangalan. Pumasok na ako doon. Ay, lumabas ako ng simbahan. Umuwi na ako ng bahay. Mga ilang buwan ako sa trabaho, kumpanya. Panggabi uwi. Panggabi yung pasok ko. Di pa pasok ko ng alas 5 alis ako ng alas 5 sa bahay. May dinaanan ako mga nagiinuman, nagabariwana. Tuggi. Nakasandadaan ako, 7 tao, pinagtulungan ako. Pinalo ko ng tubong ganyang kahaba. Pinalo ko dito sa noo, putok yung noo kong ito. Kumupsit yung dugo. Tapos kala siguro, nung bumagsak ako, nung 7, patay na ako, bumagsak ako . Tapos pag tayo kong ganun, parang may nakita akong 3 babae na may pakpak. Ang damit nila pare puti. Sabi ko, ano kaya yun? Para ka akong prinsesa. Yun nag-alalay sa akin yung tatlong may pakpak na babae. Pag-alalay niya sa akin, dinula ko sa ospital. Pag bumikita ko kasi tinahi ng doktor yung putok na hinalo ng tubo. Dila itong ganun, wala na yung tatlong yung mga nakaputing ay bakpak sila. Sabi ko, anghel na tayo. Sabi ko, salamat po. Tapos uwi kagad ako. Pag-uwi ko noon, sa bahay parang walang nangyari sa akin. Hinanap ko yung 7, hinanting ko, sabi ko, pupunta, lumas kayo rito, gaganti ako. So wala nga akong parang kagad yung sugat ko. Pinamagaan parang walang nangyari. Naghilom agad. Wala, tawag nun? Hilom. Naghilom. Naghilom. Pinamagaan, saka ko na, yung 7, pinausap ko, sabi ko, kung wari may yung tapal, ban-aid. Pero wala naman sugat yun. Sabi ko, magbayad kayo sa di ko makapasok ng trabaho. Bawat isa sa kanila, nagbigay sila ng 150. Di, ilan yun? So, 150. Trabaho kong Sabi ko, 1 linggo nga ko, di ko makapasok. Bayaran niyo yung trabaho, sundo ko. Bayad sila. Kausap yung karap namin yung kapitan. Sabi, pag may nangyari pa dito, kayo ang dadamputin. May pulis pang kaharap kami. Sige, hindi nyo nagagalawin ito, mag-inalaw nyo. Taimin, may tatanong ako sa'yo. Yung bang, yung sabi mo sa akin na nilangoy mo yung mahabang tubig, ilog ba yun? Napakalayo? Isang oras mo nilangoy? Isang oras ko nilangoy. Ano man yun? Yung may pinunta na ko noon, yung, siya, dalaga siya, pero
malapit pa sa pinsan namin, kaya lang, ano, siyempre, unang tinginan namin, galing din siyang Sorsogon. Di ko pa man gaano kilala, yung pinsan ko pala yung Katagalan na. Nung hindi ko pa kilala yung pinsan ko, yun ang dinadayo ko, nalangoy lang ako papunta doon sa kanilang, kabilang pang-pang. Malayo. Nalangoy lang ako, ang damit ko, hawak ko lang ganyan, isang kamay. O, isang kamay ko lang. Malalim ba yun? Ha? Malalim yung ilog na yun? Dalawang doon na, dumadaan ang doon, mga basnig. Barko. Malalim. Lalim yun. Tapos sabi mo yung kwento mo sa akin, kinuha ng mga engkanto yung anak. Yung nandun pa ko doon sa sa Manila, sa Manila, Nung nagkapamilya ka na. nung hindi nag-asawa ko, Oh, tapos nagkaanak ako, yung pangalawang anak ko, yun ang yun ang kinuha. ginawa. Dinala sa hospital, pero wala Walang findings. Basta, ang sabi ng doktor, lumaki daw yung atay. Siyempre, tinawagan ako sa kumpanya. Pumunta ko ng hospital. Pagkatay ko doon, pina-x-ray ko. Ang linis ang katawan, wala. Kinuha lang talaga siya. Tapos, lumabas yung isang kaibigan ko. Wendy. Sabi niya, ay, kukunin namin si Ronnie. Kasi ayaw mo sumama sa amin. Saka, wala na siya eh. Sabi ko, bakit? Injeksyonan na siya ng doktor kaya sa amin yan. Hindi, wala pa nagawa. Pinuha na nila. Pero inuwi ko pa sa buhay. Inuwi ko pa sa bahay. Parang uminga pa siya kasi yung ginamitan ko ba yung pambumba. Yung pam. Oo, pang. Sinakay pa ng taxi. Walang sabi ng taxi driver, baka patayan. Sabi ko, buhay yun. Buhay ka po doon. Karga ko ganyan. Saka yung... Binalot ko nung damit ko, yung jacket ko. Binalot ko siya. Tapos uwi sa bahay. Grabe. Tapos pagkano noon, alas 3 araw lang agad, nilibing na. Mga 4 na araw, gabi, alas 8 gabi, bumalik yun. Yung niya, yung espiritu. Bumalik sa bahay. Ako lang ang pinaringgan. Nagbasag siya ng mga baso sa kaplato dun sa kusina. Pero nung tinignan ko, wala. Wala man. Wala. Una, nagkatok pa sa pintuan. 3 sunod. Katok. Nasa loob ako ng kwarto. Dilobas ako, sabi ko, ma. Tawag ko sa asawa ko, ma. Sabi ko, ma, may tao. Sabi niya, gabi na baga. Sabi ko ba, pasok din sa isip ko. Sabi ko, baka dumalaw si Ronnie. Oo. Yun na ko, kasi yung ko parang yung... Kinilabutan ka. Oo, kinalibutan ako, sabi ko. Kasi di ba pangatlong araw, bumabalik yun. Oo, bumabalik ang kaluluwa. Yun na. Binuksan ko yung pinto, lobas ako, tingnan ko na sa bintana, sa labas ng bintana. Sa katahimin may... Wala, di bumalik ako. Ali ako sa kordo, pagbalik ko, yung nagkalampakan ng baso, plato namin yung babasagin. Grabe. Walampakan dun sa galing dun sa lalagyan. Parang binagsak nun sa misa, ang misa namin yung, parang ganyan, siya, parang plastic pero ang ibabaw, Saka sa lamig. may kwento ka baga sa amin tayo na yung nakapasok ka sa loob ng bahay na hindi ka dumaan sa pinto dahil nakakandado ang gate. Invisible yun. Saan yun Invisible nangyari? yun. Dito pa yun, yung bahay pa ni Mayor pa si Oji. Iyo. Mayor pa si Oji noon. Di pumunta ko rito nung galing ata akong Silmar noon. Oo. Galing ko Silmar, galing ko sentro, tapos naglakad lang ako galing sentro. Oo. Pero nakainom na ako. Pag daan ko ng Silmar, parang nabitin ko. Nag-inom pa kong itong beer bagang Oo. malaki. Grabe. Jambong beer. Inom pa ko, pagkainom ko, kausap ko rin yung babae doon Tapos, yung anak na dalaga ko. medyo bata ka pa rin. Kaibigan ko siya. Oo. Na edad ko noon, 21 na. Uwi ako dito. Pag uwi ko dito, yung ambulansya pa noon, yung kulay gray. Ambulansya. Yung Mayor Sioji. Oo. Doon, nagparada ambulansya. Sabi ko, doon umatulog sa ambulansya. Inisip ko,
Sabi ko, baka sinakayan tong gano'n. Sabi ko, doon lang ako sa loob. Ang pintuan dyan, yung ano, yung mga ano, kawayan. Sabi ko, parang ano, parang nakandado. Ginoon, tumalon ako sa ano, sa kudal, sa bakod. Oo. Tumalon ako. Pagtalo. Punta naman ko doon sa loob. Pag ano ko sa ano, pintuan, doon sa sala, pintuan. Sarado. Punta ko doon sa may kusina. Sarado rin. Tulog na nga sila. Ang naata yun. Alaon ng gabi. Tulog na sila. Sabi ko, walang madanan, sarado pintuan. Punta ko doon sa may bintana. Tapos, ginanon ko yung ano, yung pader, ako kung gano'n. Lumusot niyo yung kamay ko. Pag lumusot ng kamay ko, di sinama ko ng katawan ko. Pag ano ko, nandun ako sa loob. Maraming Upuan na, ano, upuan na kaway. Tulog ka sa tiris. Ay, ano naman yun, yung, ano, runner ako ng mga, ano, runner ako ng mga opisyal sa bayan. Oo. Pati yung mayor noon, yung tiyo kong Abinggosa. 20 taon nag-mayor yun. Oo. Tapos yung mga kainuman niya, mga kagawad. Tapos yung, ano kaya, yung papa niya, si Bayaw Jing. Inuutosan nila ko. Siyempre ba, inuutosan nila ko. Ibigyan ako inumin. Inom ka. Hanggang sa malasing ako, umuwi ako, sabi nung tiyo ko mayor, oh, yatid mo na si ano, yatid mo na si Iming sa sa Harminda. Di natid ako, pagdating sa bahay. Lasing ako. Nagatid sa akin, pulis. Ang ginawa ko, pagdating sa akin, hinamon ko pa yung pulis. Sabi ko dun sa pulis, Grabe ang baril tayo. Pero wala akong baril. Kamay lang ko. Baril lang tayo. Ayaw mo ng pulis kasi lasing nga. Eh, paano ka nahulog doon sa tiris? Hindi, ganito nga. Antay ka lang. Oo, sige. Hindi naman ko yung pulis, barilan. Umalis na lang yung pulis. Ngayon, wala nga akong baril. Siya may baril. Hindi man ko pinatulan kasi Oo. alalay nga yan ng Oo. tiyong ko mayor, si Abinggosa. Umalis siya. Umakit na ko. Umakit na ko pagkakit ko ang baba nun, ano, clinic ni Dr. Vargas. Dr. Vargas. May pasyente sila noon. Yakit ako, tapos ano, sa anak ang tulugan. May daming kwarto doon sa taas. Ginawa ko, doon ako natulog sa tiris. May ano doon, taas na tiris. Halos ganyan, taas. Yan o, tulog ako. O, para kung nanaginip na lumilipad. Bigla akong bumagsak. Barado. Bumagsak. Dapa. Nung ginising ako yung Dr. Vargas. Ano nila, siminto yung binagsakan ko eh. Ginising ako ni Doktor. Sabi, Doktor, ano nangyayari sa'yo? Ba't ka, nahulog? Sabi ko, tagay ko lang. Iwanan ako ng doktor. Tatagay mo lang, bumagsak ka dito sa siminto. Wala pag balik ko, ay, di pag bumangon ako. Kahit gano'n, balik ulit ako doon sa tulugan. So, gano'n, magaan. Ginising ako ng ate ko, yung mama niya. Ginising, ba't tumalong ka doon sa, tiris? Hindi mo ko tumulong, lumipad lang ko. Pero wala kong naramdaman. Wala kong, di ko nasaktan. Parang may sa akin na nagsalo. Alalay. Maraming karanasan, maraming karanasan. Marami akong, kaano nun. Punta naman ko Maynila noon, tapos uwi ako dito. Pagdating ko dito, may pistang lupi. Di ba ang Vice Mayor nun si Montañez. Pamangking ko ang asawa. Si Titing, Relayo. Ipunta ko doon. Pista. Napalaban akong inom. Madaling araw at tayo, alas 2. Punta ko ng kusina. Nabaliktad ako. Butas ko to. Lalim ng butas. Duguan. Tapos pagduguan,
Inanap din ako ni yung pamangkin ko, si Willie Relayo. Inanap ako. Nakita ko doon sa may kusina. Napog, nabagsak ang cement, hollow block. Pasa yung hollow block. Tao yung kumputas to, lalim. Inano ako, dalala ko doon sa inuman. Inano na siguro 3 damit. Ano talaga yun, parang ibagang nilabahan yung dugo. Pero baliwala sa akin. Di yun naman asawa ni Vice Montañez. May pupuntahan patay. Walang mga kasama. Sabi ko, walang kasama. Alalay sa'yo. Sama ko kayo. Wala nang dugo yun eh. Parang mga wala akong nararamdaman na kahit kumikirot. Wala akong nararamdaman. Sama ako, punta kong Tapos yung may nakaupong pulis, naka-uniforme. Siyempre, kasama ko, asawa ng Vice Mayor. Sabi ko doon sa pulis, sabi ko, sir, pili pa po yung moment doon, yung kasama ko. Kasi nakata yan Vice Mayor. Di, kunting, siya. Alis din siya, hindi pinaupo. Sabi yung asawa ng Vice Mayor. Ang galing niya, Iyo. Sabihan yung pulis. Sabi ko, kiusap man ako. Umuwi kami noon. Siguro tatlong oras lang kami nagdamay. Tapos uwi na kami sa kanila. Pag uwi namin sa kanila, nagiinom pa. Kasi pista ka, nagiinom pa pati si Vice Mayor Montañez. Tapos kinumagahan, pinatulog ako doon sa kwarto, sa taas. Kinumagahan, sabi sa akin ni Vice Mayor, punta niya tayo ng haluban. Sabi nang gawin natin doon. Punta tayo doon sa tiyain mo, si Ate Belin. Punta ka doon. Pagdating doon, anong nangyari sa'yo? Sabi ko, nauntog lang ako kagabi. Sige, lutuan niya ng tinulang manok, native. Uwi ako dito si Po. 3 araw lang, yung sugat ko. May tumutulong. Para walang nangyari. May nagliligtas sa'yo, Taimin. Tapos dito, 2 beses din ako nauntog na yung ganito. Ito na, may tayo ito. Takpan yung mata ko, depikit ko hanggang pagising ko ng umaga, natapilok ako, hindi pa akong ganyan. Nakainom ako noon, kung baka may hangover ako. Tama ko doon sa kanto ng 2x2. Duguan. Pikit ko yung mata ko kasi mapasok na dugo. Kita ko na yung pamangking kong babae. Tapos yung mga tao dyan, may nangyari niya dahil dala ko sa ospital, doon sa sa district. Pagdating doon sa district, sabi ko, ang gagawin ko rito. Yung pag mata mo sa tatayin. Di sabi ng doktor sa kanya nurse, higa ka dyan, higa. Tatayin. Sabi ko, ang gawin nyo. Sabi ko, kagalabas ko lang mental. Ditawanan yung doktor sa kanya nurse. Tanya, may sugat niya nga ito, nakapatawa pa. Ay, haling ko lang mental. Hindi diferensya tayo. Grabe tayo ng istorya mo, at karamihan minsan ay kakapaghiwaga yung mga nangyayari sa'yo. Ihiwagaan din ako. Doon sa di ba may kubo doon? Inano ko rin yung doon, ano ba yun? Yung natin, ilaw. Ayaw umilaw eh. Tawakan ko ganyan, pinipiting ko. Ang ilaw. Wala po din na yun. May sabi nila, may kamay. Malakas ang power mo. Pag binibitawan ko, walang ilaw. Pero nasa baba na yun, tinanggal ko na sa yung malit na, ibang ilaw na, ang benching ko ang kito. 25 watts. Binaba ko na sa lamisa. Sa watong ko. Pinakaroon ka niyan, may ilaw. May ilaw pag nakawakan mo po, Temeng? Oo, parang binibukan kong kinagat. May ilaw din nun. Tawanan din lang sa akin. Sabi niya, lakasan niya ng power mo. Pero kanya,
Kasuriko. Patuloy natin ating kwento. Nung ako'y gustong magpakamatay, nakaiga ako. Nakaiga ako sa papag. Bumangon ako, pumunta ako ng CR. Pagpunta ko ng CR, yung paliguan ko doon, bathtub. Diyan ginawa ko, nagbubad ako. Sabi ko, papakamatay nga ako eh. Biniloblob ko yung ulo kong kalating oras hanggang sa yung tubig ayaw pumasok sa tainga ko, ayaw pumasok sa ilong. Tapos yung bunganga ko, nakatikop, ayaw bumukas. Di wala ko nagawa, bumalik ako ulit sa tulugan, natulog akong tuwan. Hubad. Di kinaumagaan, pumunta ko sentro. Pagpunta ko sentro, punta kong Aurora. Nihadap yan ako doon, giinuman. Ang kaibigan ko, pandayan yan, no, ni Bong Pitalgo. Doon, may manggagamot doon. Tapos, nagkakainuman, nagkakwentuhan, parang nilabas yung baril na 45. Pagkalabas yung baril ng 45, hindi ko man inagaw. Tawagan ko lang, sabi sa akin, anong gagawin mo? Sabi ko, manood ka. Pinindot kong gano'n, mahulog yung magazine, sinalo ko yung magazine. Pagka labas ng magazine, pinindot kong gano'n isang bala. Pag kasalo ko, sabay nilolon ko. Hanggang ngayon buhay pa ko. Sabay itagay. Sabay inom akong alak. Kung sabi sa akin, ba't may nilolon? Walang pulutan eh. Yung ginawa kong pulutan. Pulutan yung bala. Kalukuhan talaga. Walang sa ininom pa. Hanggang ngayon buhay pa ko. Nangyari pa yan, 2019 ata. Anong taon na ngayon? Buhay pa sa kasulukuyan. Yan ang makapangyarihan na hindi naranasan ng iba. Ako lang ang mahiwaga. Ng bala.